So hello, no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa temptation, no. Ang temptation kasi darating at darating talaga sa mga tao. At wala talagang pinipili ito kahit sino nakaka-experience ng mga temptation. Isa itong kasamaan, no, na nagtitempt sa atin upang gawin natin ang isang bagay na masama. Isang bagay na hindi maganda, no. Ito ay minsan nakakasira sa atin, nakakasira sa ating pamilya, sa anak, sa kaibigan, or ano paman, no. Darating at darating ito. Ito yung mga, kumbaga, ito yung kumbaga, kagamitan or kasangkapan or warfare or yung kumbaga kagamitan, no, ng kaaway na ginagamit niya upang atakihin ang isang tao, no. Sa oras na darating ang temptation, minsan yan parang hangin na biglang bumabangga sa iyo na mahirapan kanya no, na mahirapan kang harapin ito. Minsan dinadaig ka pa. Ang temptation kasi especially sa lust, no, especially sa lust, no, yung nararamdaman ng mga tao. Isa itong desire ng laman. Desire ito ng laman. Kung ang ganitong klaseng temptation, pagbibigyan mo ito at gawin mo ang desire ng iyong katawan upang gawin mo ang isang bagay na nagtitempt sa iyo, may mawawala sa iyo. May mawawala sa iyo at may mawawasak sa iyo. Para yan isang bomba na hinahayaan mong makapasok sa iyong sarili. Pag sumabog yan, may mawawala sa iyo. May mawawasak sa iyo. Matatalo ka pag ginagawa mo ang ganitong klaseng mga bagay. Kung nagpapadaig ka sa kapangyarihan ni Satanas, no, sa pamamagitan na binabato sa iyo ng mga temptation. Pag hindi mo ito, kumbaga, kung lalabanan mo ang kanyang mga binabato sa iyo at hindi mo hahayaan na matatalo ka sa mga bagay na ito, walang mawawala sa iyo at maipapanalo mo ang isang laban. Kasi ang temptation kasi, isa itong battle between you and sin. No? This is the battle between you and sin. Ang sin or kasalanan, ginagamit yan ni Satanas upang ikaw ay wasakin. So, dito, ang battle, ang labanan ninyo, spiritual battle, especially sa lust. Maraming mga tao na hindi nakakapigil nito at natatalo at bumabagsak sa kapangyarihan ng lust. No, kasi itong ginagamit ni Satanas desire ito ng katawan. Gusto ito ng katawan. Kung pagbibigyan mo ang gusto ng katawan, kahit alam mo na masama, kung pagbibigyan mo ito, matatalo ka, may mawawala sa iyo. Ang ganitong klaseng temptation, lust, nai-encounter ito mostly, oo, sa lahat ng tao, pero mas matindi ang impact nito doon sa mga taong Kristiyano. Lalo na kung mga Kristiyano kang sumusunod sa Panginoon, kumikilala ka sa Panginoon. Ito ang minsan talaga no, na titira sa iyo. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo no, na it's better to get married no, kaysa masunog ka sa desire ng iyong katawan, ang lust, pagnanasa. It's better no, mag-asawa ka na lang. It's better to get married. Kasi kung ikaw may asawa ka na, doon ka na sa asawang mo. Pero kung magpapadaig ka pa rin sa pagnanasa ng iyong katawan, na mahuhumaling ka pa rin at may pagnanasa ka pa rin sa iba, kahit pa may asawa ka na, dinadaig ka pa rin ng pagnanasa or desire ng iyong katawan, itong lustful desire ng katawan ng isang tao. Kaya nga nag-aasawa kayo kasi nga kung may mga desire ang iyong katawan, nahanap ang ganitong klaseng mga bagay, may asawa ka. Doon mo sa asawa mo gawin. Kasi nga dapat kayo ng mga mag-asawa ay hindi kayo magdadamot sa isa't isa. Kasi nga kayo ay pinag-isa. Upang maiwasan nyo ang kasalanan ng adultery.
and lustful desire na dinidesire ng inyong katawan, ng ating mga katawan. It's better to get married than to be born with lust. No? So, ito ang isa ka main problem. So, pangalawa namang problema dito is ito yung financial. Pera, salapi, financial problem. No? Itong dalawa ang nakikita kung pinakamalaki talagang problema ng isang tao. Hindi lang sa mga Kristiyano, lalo na sa mga Kristiyano talaga. Lustful desire at saka itong financial problem. Especially sa mga Christian, dadaan talaga sa pinakamahirap na pagsubok upang masubukan ang pananampalataya ng isang tao, paniniwala, pananalig nila sa Panginoon. Pero huwag kayong mag-alala, no? Kung ito ay matsagaan natin hanggang kamatayan, ayon nga sa mga pangako ng ating Panginoon, na kung ang isang tao mapagtagumpayan niya ang buhay na ito sa kabila ng mga pagsubok na kanyang dinaranas, ay makakatanggap siya ng putong ng buhay o the crown of life na pinapangako ng ating Panginoon para doon sa mga tao na umiibig sa Kanya. So itong mga temptation na ito na bumabangga sa atin, kailangan ipanalo natin to kasi ito yung dito natin masusubukan na tayo ay mga army of God. Army of God, mga sundalo tayo ng Panginoon. 'Di ba? Sabihin nyo, ay anong gagamitin naming mga kasangkapan, kagamitan upang panlaban dito? Naalala nyo yung sinabi ni Apostol Pablo, yung armor of God, breastplate, yung espada, which is the word of God, yun. Yung plate mo is yung prangga o shield, is yung faith, mga ganun ba? Yun ang dating gamitin natin panlaban sa mga binabato sa atin ng kaaway. Itong temptation, yan yung kapangyarihan ni Satanas. Yung temptation, yan yung kapangyarihan, kasangkapan niya, kagamitan niya upang ikaw ay batuhin. Yan yung mga espada niya, mga ano pa mang kagamitan niya upang ikaw ay batuhin, upang ikaw ay kalabanin. So, meron din tayong armor of God na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung pananalig, pananampalataya, the word of God, at ano pa man na mababasa natin doon sa Episo, sa sulat ni Apostol Pablo. Kung yun ay ginagamit natin at higpit ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, kaya nating labanan ang kaaway at hindi tayo tatablan sa mga binabato sa ating na mga desire or mga temptation na upang kumbaga naghahatak sa atin na gawin natin ang isang bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Isang bagay na siyang wawasak sa atin, isang bagay na siyang dahilan upang tayo ay malayo sa Panginoon, isang bagay na tayo ay magkakasala sa Diyos. Pag tayo ay nahahatak o nahuhulog sa kanyang trap, sa ganitong klaseng kapangyarihan niya, matatalo tayo, mapalayo tayo sa Panginoon. At ang mga bagay na pinapangako ng Panginoon para doon sa mga tao na nagmamahal sa Kanya ay hindi na natin matatanggap, kundi ang mga kaparusahan na naghihintay sa mga taong lumalayo sa Panginoon, yun ang ating matatamo sa bandang huli. So, kailangan nating labanan kung ano man ang binabato sa atin ng kaaway, temptation, or ano pa man. No? So, hanggang dito na lang, no? Manalig tayo at gawin natin kung ano yung kinalulugdan ng Panginoon at put the whole armor of God na nakasulat doon sa Epeso. No, idibdibin natin yun, i-scrutinize natin yun, examine closely, at sundin. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone.